Dismayado si Capas Mayor Roselier Boots Rodriguez sa nangyayaring umano'y pagigipit ng militar sa ilang residente at katubong Aita na nasa paligid ng Colonel Ernesto Ravina Air Base sa sakop ng nasabing bayan. Ang irony nga nito, pag nanonood ako ng TV, pinaglalaban natin ang soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero dito sa mismong bayan namin, kapwa namin mga Pilipinong sundalo ang naghihigpit sa kanilang mga kapwa Pilipino. At may mga kasama tayong katutubo dito na alam naman natin nasa marginalized sector sila na kailangan ng suporta ng gobyerno. At yun nga, nahihirapan kami na magpasok ng mga serbisyo para sa kanila. July 14 nang magsagawa ng kilos protesta ang mga apektadong taga-Capas upang kondenahin ang alegasyon ng mga harassment tulad ng hindi pagkapasok at paninira sa kanilang taniman, pagbabawal sa mga construction materials at marami pang iba. Halimbawa, kung may bagyo, nasira yung bahay, nasira yung bubong, pahirapan ang pagpasok ng construction materials. Bawal ang magtayo ng panibagong struktura. So halimbawa yung anak mo yung nag-asawa at kailangan mong mag-extend dun sa bahay, bawal. Ito napaka-basic. Delivery riders, ayaw papasukin. Okay. Just 2 days ago, may isang transformer na nag-spark. So baka masunog, nagtumawag yung tao sa aming electric utility company. Nandoon na yung mga linemen sa checkpoint. Ang tagal bago pinapasok. So, paano kung nagkasunog yung transformer? So, yun yung mga simpleng bagay na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na kabuhayan ng aming mga kababayan. Mismong ang lokal na pamahalaan umano ay dumaraan sa butas ng karayom para makapaghatid ng serbisyo. Bukod pa rito ang pribadong sektor na nais maghatid ng tulong. Sa gana ng local government namin, yung mga social services namin, pahirapan ang pagpasok. Relief goods, ayuda. May mga NGOs, mga charitable institutions na gustong magpasok ng outreach program sa aming mga katutubo dahil nandun sila sa loob, pahirapan ang pagpasok. Gusto naming magtayo ng daycare center, health center, pahirapan ang pagkuha ng permit para makapagpasok kami ng construction materials. Ibinahagi ng alkalde ang naging mitsa ng kilos protesta ng kanyang mga kababayan. Bago kasi yung commanding officer, yung mga dating commanding officer, somehow napapakiusapan kung konting diferensya na lamang. Pero itong bagong commanding officer, sobrang higpit. May mga lugar na halimbawa tinatamnan ng ating mga kababayan doon, mga katutubo, sinisira yung bakod, pumapasok sila, kinukuha. Yun yung ding isang problema. Dahil pabago-bagong mga commanding officer, pabago-bago yung mga patakaran. Nung panahon na may mabait na commanding officer, may pinayagan na nakapagtayo ng mga resort doon. May resort sa loob. Ngayon, pinasok ng bagong commander. Walang proseso. Basta sa amin na yan, sa Air Force na yan. So, yun yung mga bagay na sinabi namin na sobrang higpit na. Hindi na makatuwiran. Makailang ulit na raw nakipag-usap ang lokal na pamahalaan, subalit hindi raw pinansin ang kanilang hinaing. Lumiham na rin ang alkalde sa Pangulo, mga senador at Department of National Defense, subalit wala anyang tugon. 12 years akong vice mayor. Ilang resolusyon na ang naipasa namin ng vice mayor ako. At katulad nung ngayon nasa pangalawang term ako bilang mayor, ilang sulat na ang naipadala ko at hindi nabibigyan ng pansin ang hinaing namin. Ang gagawin lang namin ngayon, katulad niyan, sumulat na ulikaw ako sa ating mga senador, sa 3 congressman ng Tarlac, sa aming gobernador, na para tulungan kaming mabigyan ng dialogue sa mga kinauukulan para matuunan itong sitwasyon sa aming mga barangay na nasa loob ng military base. Sa paliwanag raw ng Philippine Air Force, sila ang may kapangyarihang mga siwa sa naturang mga lupain. Ang na-emphasize lang is ginagamit nila yung batas na alam naman namin, yung Republic Act 7227. At sinasabi lang nila na under 7227, at least dito sa Camp Ernesto Ravena Air Base dito sa Santa Juliana, sila ang caretaker. Yun yung sinasabing nila. Kami namamahala sa lupang ito, susunod kayo sa aming mga patakaran. Karapatan nila sa ilalim ng batas, tungkulin nila yun.
naiintindihan namin yon. Ang hinihiling lang namin is, pwede ba nating pag-usapan yung mga patakaran na maging makatarungan at yung pwede kaming mag-coexist. Nandiyan ang military base, nandito yung community, pwede naman mag-coexist harmoniously na walang naaargabyado at walang napeperwisyo. At kung sakaling magkakaroon ng relocation sa mga residente, hindi raw ang LGU ang aako rito. Yung amin pong mga kababayan ay handa kung i-relocate sila, ilalabas sila sa military base. Pero ang tanong, sino ang aako doon sa relocation? Sana huwag sabihin po ng Philippine Air Force na ito'y responsibilidad ng local government. Dahil sa sinasabi ng RA 7279, ang responsibilidad po lang namin na relocation, yung mga squatters, yung mga nakatira sa estero, nakatira sa mga tulay. Ito po yung mga community, entire barangay po ito, mga community po ito, recognize yung mga barangay namin ng national government. Hindi po namin naaakuin yung pag-relocate sa kanila. Ang implementing agency po ang may responsibilidad nun. At kung i-relocate sila, sino ang implementing agency? Ang Department of National Defense. Dapat sila po ang aako kung sakali man may re-relocate sila. Patuloy raw na ipaglalaban ng alkalde ang kapakanan ng kanyang mga kababayan kasabay ng paghikayat sa mga kinaukulan sa agarang resolusyon ng usapin. Sa akin pong mga kababayan, sa Barangay Santa Juliana, Barangay Maruglu, kasama ng Barangay Odonel at Barangay Bueno na sakop ng military base, umasa po kayo na hindi kami titigil na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ninyo. Nararamdaman namin kung ano yung sitwasyon ninyo at bilang inyong mga nanunungkulan dito sa bayan ng Capas, sumasa kayo na itataguyod namin kung ano man ang karapatan na dapat na maibigay sa inyo. At sa mga kinauukulan ng pakiusap lang po namin ay bagamat kinikilala namin ang kapangyarihan ninyo bilang tagapamahala sa military base, sana naman ay mag-usap tayo at magkaroon ng mga makatuwiran na patakaran para sa ganoon ay magkaroon ng maayos na relasyon ang ating mga Philippine Air Force at ang aming mga kababayan na nakatira sa loob ng military base. Sa tugon ng Philippine Air Force, sinabi nitong ginagamit ang Crow Valley sa Capas Tarlac bilang lugar ng mga live fire exercises, kaya delikado para sa mga sibilyan na manatili sa loob ng military reservation habang isinasagawa ang mga pagsasanay. Tiniyak din ng PAF na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, NCIP, NHA at iba pang ahensya upang maresolba ng mapayapa ang issue kasunod ng isinagawang rally ng mga residente at katutubong komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.